Ala kumpiyansa ang Malacanang na handang sagutin ng bagong testigong si Dennis Cunanan ang mga katanungan kaugnay ng usapin sa pork barrel scam. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacheda, may sapat na ebidensya ang pamahalaan laban sa mga taong sangkot sa paglustay sa pondo ng bayan. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Ralph. Muli nga iginiit ng Malacanang ang determinasyon ng Aquino Administration na mapanagot ang mga nasa likod ng maling paggamit ng pondo. Sinabi ito ng palasyo sa harap ng pagkwestiyon sa kredibilidad ni Dennis Cunanan, ang pinakabagong testigo sa pork barrel scam. Pero ayon sa palasyo, hindi na bago ang background investigation sa mga testigo, lalo pa dun sa kaso ng malalaki. Tiwalang Malacanang sa kahandaan ni dating technology Director Dennis Cunanan ang pinakabagong testigo laban sa pork barrel scam na sagutin ang mga aligasyon, kabilang na dito umano'y tagong yaman nito. Nagsalita ang palasyo sa harap ng pagkwestiyon sa umano'y kredibilidad ng bagong testigo sa kaso. The evaluation of Dennis Cunanan as a witness is being done by the DOJ, and as Secretary Laila De Lima already said, that Mr. Cunanan is prepared to face any questions on his role as TRC director, including the latest revelations that came out. So he is prepared to face off with whatever accusations there are, and he's prepared to clear his name. But insofar as the palace is concerned, we will leave it with the DOJ because they are in charge of gathering evidence and gathering witnesses. He is the latest person to volunteer to be a whistleblower, and so we will let the prosecution take its course. Para hindi naman bago na magkaroon ng background investigation sa mga lumulutang na testigo sa mga malalaking kaso katulad ng pork barrel scam. We are in a democratic space. There will be people who will be investigating the background. This is not the first time it happened. Everybody who came out had to undergo a background investigation, whether from within or from media itself. So it's, I think, a normal process in a democratic system to look into the credibility of each and every witness. It happened in Mr. Ben Herluy. It happened to the other witnesses as well. So this is not something new. Samantala, muling iginiit ng Malacanang na may sapat na ebidensya ang pamahalaan laban sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Sagot ito ng kalihim sa patuloy na investigasyon na ginagawa ng Office of the Ombudsman. Pero paliwanag ni Lacerda, walang poder ang ehekutibo na diktahan ng Ombudsman para agad kasuhan sa Sandigan Bayan ang umano'y sangkot sa anomalya. Just because it was filed by DOJ, the Ombudsman will immediately file it before the Sandigan Bayan. It has to also process it because under the law, it is Ombudsman which files cases before the Sandigan with the Ombudsman. So again, but it is not within the executive branch. Bagamat hangad na Aquino Administration na may mapanagod sa termino, nirerespeto nila ang proseso at ang sistema ng hustisya sa bansa. Ang mahalagaan niya, umuusad na ang kaso para mapanagod ang mga responsable sa paglustay sa pondo ng bayan. Nauna naghain ng panukala si Senate President Franklin Drilon para sa karagdagang korte ng Sandigan Bayan para sa mabilis na resolusyon. Siyempre, ang gusto natin makita, may conviction kung ano. Pero may proseso tayo, may justice system tayo. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.